Matapos ang 4 na buwan na paghahanap ng mga otoridad ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, sa labas ng townhouse na ito sa Tangerang City sa Jakarta, Indonesia sila nakarating. Natunton ng mga kawani ng Indonesian National Police at ng Interpol ang isang pinaghahanap dito sa Pilipinas. Interpol. Alis. Ang babaeng nakasuot ng pantulog na inimbitahan ng mga otoridad sa kanilang tanggapan. Let me change my clothes. Walang iba kundi ang sinuspinde at kalaunan sinibak na mayor ng Bamban Tarlac na dawit sa iligal na operasyon ng POGO o ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ang ilang linggo nang pinaghahanap dito sa Pilipinas na si Alice Guo. Pero teka, una muna, paano siya nakaalis ng Pilipinas? At bakit siya nakarating ng Indonesia? Ikaw ay aming inaaresto. Tuluyan na nga kayang mabibigyang linaw ang kanyang kaugnayan, di umano, sa mga iligal na operasyon ng POGO. Saan pala po kayo ipinanganak? Lumaki po ako sa farm. Mayo pa nung huli siyang nakita ng publiko, si Alice Guo, na kalaunan na lamang ang totoong pangalan, Guo Huaping, isang Chinese national. Mula noon, naging mailap na siya sa mga pagdinig sa Senado tungkol sa pagkakadawit niya sa illegal POGO operation sa Bamban. Dahil dito, nitong July 13, naglabas na ng arrest order ang Senado laban sa kanya. Pero si Guo, no show. Nito lang Agosto, nakumpirma na lang ni Senator Risa Ontiveros na si Guo tuluyan na palang nakalabas ng bansa nang hindi dumaan di umano sa immigration. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country. Sa litratong inilabas ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, makikitang si Guo dumating sa airport ng Kuala Lumpur sa Malaysia. July 18 pa raw nung bumiyahe ito mula Pilipinas. Mula Malaysia, nagpunta pa raw ito ng Singapore hanggang tumawid papuntang Indonesia August 18. Sa kabila nito, pinangatawanan ng kanyang kampo na hindi lumabas ng bansa si Guo. Nandito lang sa Pilipinas. August 21, inireport ng Department of Foreign Affairs sa Interpol ang Philippine passport ni Guo at ng kanyang mga kamag-anak. From what Indonesia has presented to us, dumating sila in Jakarta dito sa Soekarno-Hatta International Airport noong August 20. So it was all caught on CCTV, pati yung pagsakay ng car and then nag-check-in dito sa hotel. Kung titignan mo itong mga reports na ito, umikot siya sa buong Indonesia. Hanggang naaresto ang dalawa niyang mga kasama sa pagtakas mula sa Pilipinas. Ang negosyanteng si Cassandra Leong, kinatawan ng Whirlwind Corporation na stakeholder ng ipinasarang POGO sa Porac sa Pampanga na Lucky South 99 at ni Sheila Guo na unang kinilalang kapatid daw ni Alice. Pero itinanggi niya ito sa investigasyon ng Senado. Si Alice, anong tawag mo sa kanya? Alice po. Hindi Shobe or... Hindi po. Sinamantala niya yung pagkakataong iyon. Sa pagdinig sa Senado, inilahad ni Sheila na kasama raw niya si Alice at ang isa pa nitong kapatid na si Wesley nung pumuslit sila palabas ng Pilipinas. Pero hindi raw sila dumaan sa anumang airport, kundi sumakay ng bangka. Sakay kami ng po sa dagat. Galing kami sa bahay. May sunto sa amin na isang sasakyan. Yung maliit na puti. May palit yung mas malaki pa. Fishing ship ata, hindi ko alam kasi hindi so, ako malo. Fishing ship dahil may nakita kayong mga lambat at mga isda? Yung lake na panghuli na fish. Tapos yun na, dumating na kayo ng Malaysia through that boat na malaki. Hindi kumbinsido rito ang mga senador. Kayo po nila Mayor Alice Guo, sanay sa komportableng buhay. Ang pagkakalam ko sa mga fishing vessels, talagang hindi yan komportable. This is a habagat season, very choppy yung waters. So kaya nga, meron kaming duda doon sa inyong salaysay na sumakay ng boat. Kaduda-duda rin daw ang mga dokumentong ipinakita nila. Ang problema, hindi nagmamatch ang stamp sa totoong dapat na stamp kung Saba talaga ang baba ninyo.
According to these stamps, July 18 or basa ng iba July 19 kayo pumasok sa Malaysia pero via Kuala Lumpur. Kasi yung ganyang klaseng stamp daw ay itatatak lang sa passport kung galing ng KL. Sa makatuwid, nauna ka dapat sa Kuala Lumpur kaysa sa Sabah. Pero ang kwento mo noon hanggang ngayon, mula Pilipinas, galing sa Sabah. Dumaan muna ba kayo sa Kuala Lumpur bago sa Sabah? Saan yung Kuala Lumpur po? Ilang beses kayo sumakay ng eroplano? Sa Malaysia, tapos Singapore. I am Interpol. Hey, Alice. You just follow us, okay? Okay, let me change. Hanggang nito ngang September 4, nakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad sa Pilipinas na si Alice Guo napasakamay na ng mga pulis sa Indonesia. Ayon sa Indonesian Police, ang naging susi para makorner nila si Guo ang naiwang trace ng SIM card na naiwan daw ni Guo sa tinuluyan niyang hotel. May tatlo siyang cellphone number na isang active na number at doon na na-track yung kanyang location. Saan pala po kayo ipinanganak? Your Honor, hindi ko na po alam. Parang teleseryeng sinundan ng publiko ang mga ulat tungkol kay Alice Guo mula nung nadawit siya sa illegal na Pogo operation sa Tarlac, sa Bamban. Ang lupang pinagtayuan kasi ng Pogo Hub na Zun Yuan Technology sa compound ng Baofu Land nakapangalan sa kanya. Mga electric bills and then yung mga maintenance bills. Even yun sa land titles, may actual hand talaga siya dun sa operation ng Pogo. Ang Pogo Hub sa Bamban na pag-alamang ng hikayat ng mga dayuhan na dito magtrabaho sa Pilipinas sa pag-aakalang legal ang kanilang trabaho rito. Yun pala, ang bagsak nila, pambubudol o pangi-scam. Dahil dito, ang Pogo Hub sa Bamban sangkot sa mga kaso ng cybercrime, internet fraud, torture at human trafficking. Ang raid doon, nasundan pa ng mga raid sa iba pang Pogo Hub sa Pilipinas. Isa sa pinakahuling ni raid ng NBI ang Pogo Hub sa isang hotel sa Lapu-Lapu City sa Cebu na ayon sa natanggap nilang impormasyon mula sa Embahada ng Indonesia, sangkot din sa ilang love at cryptocurrency scams. Caught in the act, we saw what appeared to be Chinese nationals doing scamming activities. Puro laptop dito Merong hanay ng mga computers, may mga laptop at meron silang mga script na sinusunod. Sa kalagitnaan ng investigasyon ng mga operatiba, nahuli sa akto ang isang babae na may dala-dalang kahon na naglalaman ng 8 million pesos. Tayo po ay magbi-build up din ng anti-money laundering case. So ito po ay gagamiting ebidensya. Sakaling ma-file po ang kaso. Dito, na-rescue ang 169 na foreign nationals. Karamihan sa kanila, mga Chinese at Indonesian. Recruit sila sa Indonesia. Ang sabi sa kanila is call center agents. Pagdating nila dito, ganung palang klase ang trabaho nila. Work here, sir. Working with computers? Ayon sa inisyal na investigasyon ng NBI at ng PAOK, ang nabistong iligal na Pogo Hub sa Lapu-Lapu City maaaring konektado sa Lucky South 99 kung saan di umano konektado si Guo. Napag-alaman kasi na ang ilan sa mga nahuli sa Pogo Hub sa Cebu, mga tumakas pala mula sa Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga bago pa man ito na raid ng mga otoridad. Noong June 8, lumipad sila galing Clark papuntang Lapu-Lapu. 300 daw. Pero nakuha lang namin 169. Ang 88 Chinese nationals na na-rescue sa raid sa Pogo sa Cebu, ipinadeport na ng PAO at ng Bureau of Immigration nitong Biyernes. Habang ang iba, kasalukuyang nasa detention facility ng PAO sa Pasay City. Isa sa kanila, kababayan natin. Itago natin siya sa pangalang Karen. Si Karen, dati na rin daw nagtrabaho sa Pogo Hub sa Porac sa Pampanga. May nag-tip po, kaya po nakatakas po kami noon. Tapos nag-stay kami sa hotel. After 5 days, nilipat kami sa Cebu. Ang trabaho raw ni Karen sa Pogo bilang utusan. Ako po yung mga bumibili ng mga kailangan po ng mga staff. Kasi yung mga foreign staff po, hindi po sila nakakalabas. Nag-resign na po ako hanggang na lang sa ako. September 5, nakabook na rin po ako ng ticket. Dapat flight ko today pabalik ng Manila. Kaya lang po naabutan po ako ng rain. Handa naman po ako makipagtulungan sa inyo
Si Boy naman, hindi rin niya tunay na pangalan na pag-utusan lang daw na mag-deliver noon ng package sa hotel nung nahuli siya ng mga operatiba. Ang kahon kasi na dala niya, naglalaman pala ng mga passport ng mga Indonesian national. Ang sabi lang po sa akin, yung package na yan, i-deliver mo lang doon. Nagtanong po ako, anong package po ito? Sabi niya mga pagkain lang yan. Pag deliver ko po, inaresto na po ako ng mga pulis. O dawit po ako doon. Samantala, matapos ang negosasyon, si Guo pinayagang makabalik ng Pilipinas. Bago ang kanyang flight pa Maynila, humarap muna siya sa isang press con. Pero tipid siya sa pagsagot. Ma'am, by boat ka ba by plane? Umalis sa Pilipinas? Hindi po muna ako magpapa-interview po. Pinuna ng ilan ang asta ni Guo sa pag-aresto ng mga otoridad na tila kampante pa raw na pumose sa camera, pati na sa ilang arresting officers niya na nakipag-selfie pa sa kanya. Ang ina-expect kasi natin na siyang malungkot, remorseful, o nagsisisi. Good. I'm good. Yeah, I'm good. Ina-expect din natin na sana makonsensya din siya. Kung totoo man yung mga ina-accuse sa kanya, parang nasa bakasyon lang. You're being escorted back to your country. Hindi ito bakasyon eh. Hi, Ma'am Alice. Hi. Isa itong effort mula sa ating gobyerno na panagutin, fortunately, ang isang public servant para sa kanyang mga kasalanan. Ang implication nito parang hindi niya siniseryoso yung kanyang mga kaso. We want answers, not a photo shoot. Matapos niyang makipagtaguan sa batas, ginawa namang fan meet nitong si Alice Guo ang pagka-aresto niya. Pagkuha ng picture, hindi ko naman alam na nagpapakyut ito. I have no idea na she's making faces. Kahit ano sabihin mo, public figure yan. Para ma-boost yung moral ng mga followers niya, yung mga sumusunod na niniwala sa kanya, you need to have to give a jolly expression. May mga pumuna rin na tila may special treatment sa kanya, lalo na nung inihati dito ng Pilipinas, sakay ng isa pang chartered flight. Remember, hinahabol ko yung oras. Kung hindi ko makapunta ako room by 1, papakawalan si Alice. Sayang. There's no special treatment for Alice Guo. Pag-land niya rito po, si Alice Guo, nakita niyo man, naka-handcuff, minagshot. Bukod sa kasong graft and corruption, haharapin din ni Guo ang patong-patong na mga kaso. Inaasahan ang muli niyang pagharap sa Senado ngayong Lunes, September 9. Inaasahan ko na moving forward itong dalawang hearings papunta na sa ma-piece together yung kwento. Paano ba talaga nakatakas sina Alice Guo? Mula saan dito sa Pilipinas? Sino-sino yung mga Philippine authorities na either nakipagsabwatan at o nagpabayad para patakasin sina Alice Guo? Hindi lang nakakahiya, nakakalungkot. Pinaghahanap na di umano ng Philippine authorities ng ilang buwan na ay sa loob lang ng ilang araw o ilang linggo nahuhuli ng law enforcement agencies ng ibang bansa. Wala naman nagbago sa depensa namin. Wala rin naman nagbago sa position nila. So ako, very confident na at the end of the day, mailalabas namin yung tunay na hustisya. Mangyayari niyan, mga sacrificial lamb lang yan. Pero yung talagang tunay na mga utak, ulo ng kriminal na organisasyon na ito, hindi ho natin makukuha. Malaki yung kanilang kasalanan sa bayan. Pero obviously, mas malaki yung kasalanan sa bayan ng mga taong nagkanlong sa kanila. Sapagkat yung kasalanan nila sa bayan ay pagkakanulo doon sa kung ano man ang trabaho namin bilang mga taong lingkod bayan. Marami na ang naisiwala sa patuloy na pag-usad ng kaso laban kay Alice Guo kung paanong ang mga online casino ginawang front pala sa mga organized crime. Kung paano ngang isang mayor inakusahang prinotektahan ang mga mambubudol at mga sindikato ng human trafficking. Ay, nakaposas yan? Nakaposas, sir. Kung paanong pinekid di umano ang kanyang mga dokumento at pagkatao, kawing-kawing ang mga issue na nagpapakita kung gaano kalaki at kalalim sa ating bayan ang krimen at korupsyon. Alice. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.